Na-dismiss ang kaso laban sa iyo, pero may nakalagay, dismissed without prejudice. Ang iniisip ng kabilang panig, okay lang yan, ayusin lang natin ang kulang na requirement at ipa-revive natin ang dating kaso. Pero ganon ba ito kasimple? Hindi po. Sa isang kaso ng Supreme Court, lumipas ang higit 2 buwan matapos ma-dismiss ang mga criminal case. Nang mag-comply na sa barangay conciliation ang mga complainant, bumalik sila sa korte at humiling na i-revive ang mga dating kaso. Ang sagot ng Supreme Court, hindi na pwedeng basta buhayin ang lumang kaso sa pamamagitan lamang ng motion to revive. Pag-usapan natin ang kasong Banyares II versus Balising, GR number 132624, March 13, 2000. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. At ang kanyang mga kasama ay naharap sa 16 na criminal cases for estafa sa Municipal Trial Court of Antipolo. Na-arraign sila at nag-plead ng not guilty. Pagkatapos nito, humiling silang madismiss ang mga kaso. Hindi raw muna dumaan sa required barangay conciliation bago isinampa ang mga kaso sa korte. Parehong naninirahan sa parehong barangay ang mga partido at ayon sa facts at rules na applicable noong panahong iyon, sakop ng barangay conciliation requirement ang dispute. Pero may problema. Huli na nilang itinaas ang objection. Una nang sinabi ng MTC na na-waive na nila ang issue dahil hindi nila ito seasonably na-invoke. Gayunman noong November 13, 1995, na-dismiss pa rin ang 16 na criminal cases without prejudice. Lumipas ang mahigit 2 buwan, noong February 26, 1996, bumalik ang complainants sa korte. May certification na sila mula sa barangay na nagkaroon na ng conciliation proceedings pero walang naging settlement. Kaya sinabi nila, nag-comply na kami, i-revive na namin ang mga kaso. Nag-file sila ng motion to revive. Tumutol sina Banyares. Ang argumento nila, final na ang dismissal. Lumipas na ang applicable period para questionin ito. Kung gusto nyo magsampa ulit, mag-file na sila ng bagong kaso. Pumabor ang Supreme Court sa mga petitioners na sina Banyares. Ang without prejudice ay hindi nangangahulugang habang buhay na bukas ang lumang kaso. Sinabi ng korte na ang isang dismissal without prejudice ay maaari pa rin maging final order. At kapag naging final na ang dismissal, hindi na basta maaaring ibalik ang dating kaso sa docket sa pamamagitan lamang ng isang motion to revive. Sa Banyares case, lumipas na ang applicable 15-day period ng walang timely appeal o motion for reconsideration. Kaya naging final and executory ang dismissal. At kapag final na ito, nawawala na ang kapangyarihan ng korte na basta bawiin o baguhin ang dating dismissal. Kung nais pang ituloy ng prosecution, kailangan gawin ito sa pamamagitan ng panibagong complaint o information subject sa applicable rules. Sinabi rin ng Supreme Court na mali pala ang pagkakadismiss ng MTC o Metropolitan Trial Court. Dahil ang failure na dumaan muna sa barangay conciliation ay hindi jurisdictional. Ibig sabihin, hindi nawawalan ng jurisdiction ang korte dahil lamang hindi muna nagpabarangay. At dahil hindi ito jurisdictional, maaari itong mai-waive kapag hindi seasonably na-erase. Sa kaso ng Banyares, pagkatapos na ng arraignment, nang in-erase ng akusado ang kanilang objection. Kaya huli na ito. Pero kahit erroneous ang dismissal, final na ito. At dahil final na, hindi na rin pwedeng basta bawiin ng MTC, RTC o maging ng Supreme Court. May mga pagkakataong kahit mali ang isang court order, kapag naging final na ito, hindi na basta pwedeng baguhin. May 3 aral tayong natutunan sa kasong ito.
Una, ang dismissed without prejudice ay hindi nangangahulugang pwede mong i-revive ang parehong kaso anumang oras. Pangalawa, kapag naging final na ang dismissal, hindi na basta sapat ang motion to revive. Maaaring kailangan na magsimula ng panibagong action depende sa applicable rules. Pangatlo, ang non-compliance sa mandatory barangay conciliation ay hindi jurisdictional. Isa itong condition precedent na maaaring mai-waive kung hindi timely na i-raise. Ang bottom line, huwag isipin na kapag without prejudice ang dismissal, pwedeng buhayin ang kaso anytime. Hindi ito ganun kasimple. Ang mas mahalagang tanong ay, final na ba ang dismissal? Dahil kapag naging final na ang dismissal, maaaring hindi na pwedeng buhayin ang lumang kaso sa pamamagitan lamang ng motion. At tandaan sa Banyares, hindi na pwedeng basta i-revive ang old docket by mere motion after its finality. Kailangan ng bagong complaint or information. Under the current 2022 expedited rules, the rule itself provides that a complaint dismissed for lack of required barangay conciliation may be refiled only after compliance. Kaya ang tamang remedy ay dapat laging tingnan batay sa uri ng kaso, dahilan ng dismissal at procedural rules na applicable sa kasalukuyan. I-share ang video na to para malaman din ng iba. Without prejudice does not mean pwedeng i-revive anytime. Ako po si Atty. Claribel Lucila, magandang araw.